We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. More power. Magapasaga sang 10 sentimos kada kilowatt-hour sa sukot sini sa kuryente subong nga Enero. 22 anyos nga estudyante nga babayi, patay sang ginluthang sang ex-boyfriend sini sa isa ka universidad sa Guimaras. Upod nga lalaki sang biktima, natiruhan man. Pagpanghanda para sa Dinagyang Food Festival, tutukan ta sa spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na mahawta. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen, Monday na, dasig sang weekend. Yes, good morning Adrian. Happy Monday mga kapuso. Adlaw naman kita sang Lunes, January 22, 2024. Hibalon ta ng mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso, Edith Prietos, live na live. Gikan diri sa GMA Bacol Station. This morning, dala sa gapon namon ng mga dalaga ang mga balita kay impormasyon niya dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakaulihing ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. Happy Dinagyang mga kapuso, apat kadlaw antes ang highlights sang Dinagyang Festival 2024. Sa palabuton nga weekend, preparado na ang matribo nga magapasakop sa Ati Tribes Competition kasadyahan sa Kabanwahanan kag Illumination. Antes na mga kapuso, may fluvial procession nga ipatigayon sa Biyernes sang hapon. Sa subong pa lang, pila naman ka mga dalanon ang ginpasiraduhan na bangod sa konstruksyon sa mga judge o kung sa mga stage sa judging areas. Samtang sa mga nagaplano magpakigbahin sa pagkinasadya sa Dinagyang, mas maayo ha nga magpanginlaman para sa inyo ikaayong lawas. Inibangod sa presensya sang COVID-19 variant strain nga JN1 suno sa Iloilo Provincial Health Office, may na-record na nga 88 ka kaso sa among nga strain humalin sang November 2023 tubtob sini nga January 2024. Apat naman ang nalista nga napatay. Ang JN1 ang isa ka makalalaton nga strain kag masami nga sintomas amo ang sore throat, congestion, sipon, ubo, fatigue, sakit sang ulo, muscle aches kag hilanat. Ginapangabay sang Iloilo PHO nga ipadayon sa gihapon ang pagsuksok sang face mask, masami nga paghugas sang kamot kag paggamit sang alcohol. Dugang pa sang health authorities ipadayon ang pag-obserbar sang social distancing kag likawan ang pagtiner sa mga magutok kag mataw nga lugar. Amo magyapon i-consider naton nga COVID is still here and ang aton nga mga high risk nga mga individuals, ang mga senior citizen, ang mga may mga comorbid factors, may mga problema sa kidney, sa corazon, no? Ang mga immunocompromised, ang mga very young, mga bata, no, nga hindi pa ginaya amo na kabakod sang ila immune system, no? Kinahanglan gid nga pausaron man sang mask, no, kaga if possible, no, hindi pag ipa-expose sa mga crowded areas. Atensyon sa mga konsumidor sang More Electric and Power Corporation lauman ang pagsaka sang balayran sa inyo ginagamit nga kuryente subong nga bulan. Base sa impormasyon nagikan sa More Power, ini ang nagasukot sang dugang nga 10 sentimos sa kada kilowatt-hour sang kuryente. Ang pagsaka ang dala sang nagsaka nga transmission charge sang National Grid Corporation of the Philippines para sa ancillary services nga ginabayaran sa mga konsumidor para mamintinar ang reliability sang electricity grid. Mapabili nga balanse ang system kag makabulig nga makarecover sa tion sang power system disturbance. Ang saka ang magadala sa sukot sang More sa 10 pesos kag 32 sentimos kada kilowatt-hour. Ini ang nagsulod sa billing cycle nga nagsugod sang January 18 tubtob sa February 14. Puso registration naman para sa May 2025 ng eleksyon mag-aumpisa na sa probinsya sang Negros Occidental sa February 12, sunod pa sa Provincial COMELEC. Register Anywhere Project o kon RAP ginlunsar para sa mas mahapos nga pagparehistro. Nakatutok kay Rin Pedreso.
Nagapanawagan ang Commission on Elections ng Negros Occidental nga magparehistro sang temprano para sa May 2025 election. Sunod sa COMELEC, sa Pebrero 12 na magabukas ang voter registration sa probinsya. Gani ginapakamaayo nga hitsuhon na ang mga kinahanglanon, ilabi na ang mga first-time voters nga karon pa lang maparehistro. So those nga who are may mga corrections o mga new registrants, amo na ning time. I think the earlier to register, the better. Isa naman ka Register Anywhere project ang ginlunsara sa COMELEC Negros Occidental para sa mga residente sa probinsya nga nagatrabaho ukon sa Bacolod na nagatiner. If ever basi sa Bacolod na siya based mainly. Let's say be from another town ka, nga di ka Obra, kung you want to register, you can register sa Bacolod City. Tubtub Setyembre 30, magalawig ang registration para sa eleksyon sa Mayo sa madason nga tuig. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Dos anyos nga estudyante nga babae patay sang ginluthang sang iya ex-boyfriend sa isa ka universidad sa Guimaras. Upod sang biktima nga isa ka lalaking nasamaran man sa pagpangluthang. Si Julius Belacaol nakatutok. Patay ang 22 anyos nga estudyante sa Guimaras State University nga si Christine May Piamonte. Samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang upod sini nga si Ram Arlo Tacubay. Sang ginpanglutang sang suspect nga si Zoilo Sereño, 22 anyos kag ex-boyfriend ni Piamonte. Biyernes ang hapon sa sulod mismo sang eskwelahan. Suno sa Buena Vista Police, Nobyembre pa sang nag-break si Piamonte kay Sereño. Luyag sini nga magbalik pero hindi na si Piamonte. Ginhambal sang suspect sa kapulisan nga duda niya may relasyon ang duha ka mga biktima, rason nga luyag niya magtimalos. Nagwa sa investigasyon nga may dala ini nga pusil sa nagsulod, kag una nga gintiro si Tacubay, nga naigo sa dughan kag sa kilid. Gintuyo nga punggan ni Piamonte ang ex-boyfriend, tubtob na igo manini sa ulo, nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa isa ka statement, ginatag sang Guimaras State University nga hindi konektado sa ilang suspect nga taga Pulupanda, Negros Occidental. Si Piamonte naman, nagpadulong sa eskwelahan sa mga adlaw bangod may transaksyon kay Tacubay nga assistant choreographer para sa Palayag Festival. Dugay na gid nga plano ya nga ibalusan ini ang iya nobya kag ang ginaklaim yang amigo sang iya nga nobya. Pero atagon ta nga break na ni sila sang November last year pa. Gusto niya kuhaon ang babae pero hindi na gusto magbalik man ang babae siya. Naghatag na sang bulig ang eskwelahan sa pamilya sa mga biktima kag nagpasalig nga nagakooperar na sa investigasyon. Hustisya naman ang ginasinggitan sang pamilya Piamonte sa gindangatan sang biktima nga madamo pa kuntani isang handom. Hindi pa pagbaon, ilupot sa council. Basta ko. Maway kapatasan, nga ginano mga apo ko. Ay ikaw gani ara sa hospital ipay, buligan ka, pabalot pamilya mo. Ang imo yung diin. Wala ka kabalasgan. Napasakaan na sang kaso nga murder kag frustrated murder ang suspect nga nagpamalibad naman nga magpa-interview sa news team. Julius Belacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Samtang nakapalagyo sang Sabado, apang nagsungkaman sa kapulisan si Adrian alias Yung de la Cruz, 25 anyos, sang barangay Tanza, Esperanza, Iloilo City proper nga subject sang ginkasang drive-by-bus operation o kung drug by-bus operation sang RPDU 6 kag sang Police Station 1. Balor 16,000 pesos suspect ni Jabu ang nabakal kay alias Yung nga isa ka high-value individual tubtob nga ginbatigay ng operasyon sa ila Panimalay. Gindakop man ang Iloy City nga si Teresita de la Cruz, 57 anyos. Utod sini nga si April Rose Pineda, 31 anyos sa Roger Cabayao, 54 anyos nga residente man sa lugar. Suno sa kapulisan, madugay na nga nag-operate si Adrian o kagupod sini sa transaksyon ng pila ka miyembro sa iya pamilya. Naglabot naman sa masobra 1.1 million pesos nga balor sang droga ang na-recover sa operasyon. Madumduman nga nagpalagyo inipinagi sa pagtaklas sa ibabaw sa katop-apang sang hapon. Nagsungka inipinagi kay punong barangay Wilbor Orada. Dugay na ini sila gabaligya. So nag-stop na ini sa sang time ni Duterte. So daw pamiligid ni sila ang gabaligya. So that's why nga nakuha man ang iya nanay. Ibidawid man sa niyang utod. Kaya mga tao man nga parokyano sa Panimalay nila. So amo na nga gin-validate ka gin-massive monitoring ni sila sa RPDO until such time na na-consummate ang pagbakasila.
Mga kapuso, manami nga panahon ang aton ma-enjoy sa halos bugos nga Western Visayas subong nga adlaw. Sunod sa pag-asa, mga local thunderstorm lang ang maeksperiensyahan samtang posible sa gihapon ng ulan nga tugas ang hangin amihan sa northern kag central Luzon. Subong nga aga, lauman ang mahina nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan. Karon naman sa hapon posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Antique, Capiz kag Negros Occidental base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Linibo ka mga turista nakisadya sa highlights sang Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Samtang palapak sa imahen ni Senyor Santo Niño, gindagsa sa mga deboto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Maduago niya costumes. Masadya kag mapagsik kasaot. Kag matunog nga tukar sang drums kag lyres. Ini ang nagsugata sa mga residente kag turista nga nagbisita sa Kalibo para masaksihan ang selebrasyon sang Kalibo Ati-Atihan Festival 2024, ang Mother of all Philippine Festivals. Ang festival zone, pati kilid sang karsada, makitaan nga puno sang deboto nga nagme-merrymaking. Sa atubang sa St. John the Baptist Cathedral, gindagsa man ang blessing o kung pagbendisyon sa mga tribo nga nagpasakop sa Sadsad Ati-Atihan Contest. May ara man sang tradisyonal nga palapak sang imahe ni Senyor Santo Niño sa ulo kag sa iban pa nga parte sang lawas sa mga deboto, ilabi na sa mga nagamasakit. Ang iban nga deboto may panaad o kung ginapangayo kay Senyor Santo Niño. Pareho na lang sang mag-asawa nga ini, nga pangamuyo nga grasyahan na sang anak. Kasama na din po yun. Kasi for 14 years na po kami mag-asawa, wala pa po kaming anak. Kaya pinipray din namin na sana kahit isa lang, mabigyan din po kami. Pinapanalangin ko lang din na maging maganda yung takbo ng buhay namin at saka yung katawan namin. Subong nga tuig, 35 ka mga tribo ang nagpasakop sa Ati-Atihan Sadsad Contest. It's merrymaking. We have this street dancing compared to the other Ati-Atihan Festival. The devotees or the tourists, local and foreign tourists can join the street dancing with the group of their choice naman. Si Rose, halin pa sa Estados Unidos. Great, amazing, awesome, wonderful. We're having so much fun. In-enjoy ko itong mga ati-atihan ng mga costume. And the dance, ang ganda ng pagka-dance, diba? It was really beautiful. We're going to see a lot of tribes from around the nation. Despite the fact that I'm from the United States, it's going to be so cool. Para sa seguridad, masobra 2,000 ka mga police personnel ang gindeploy. Nanginhugot ang inspeksyon kag gindumilian ang pagdala sang backpack, bottled water kag matulom nga mga bagay. We have considered ang mga bawal sa ngayon para at least harmonious yung pag-celebrate natin ng ating Ate Fest. Kahapon, isa ka pilgrim mass ang inhiwat kag insundan sang grand procession sa pagpanguna mismo sang alkalde. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva! Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Magluwas sa mga lalantawon sa Dinagyang Festival. Isa man sa mga ginabantayan sa mga pumuluyo kag mga bisita amo ang Food Festival. Sa Siningation, sari-sari nga putahe, dala na ang ginapabugal nga mga local cuisine ang ginabaligya sa tuman kadamo nga stalls nga nagapasakop. Pila man ka kalye ang ginasiradan para mangin venue sang Food Fest. Ang pinakaulihi sa pagpanghanda sa Dinagyang Food Fest, tutukan ta sang spotlight. Sigurado nga madamo nga mga kapuso tang excited na para sa Food Festival gani sa sining nga mga tinion aton hibaloon ang mga pagpanghanda kaangot diri. Kag aton makaupod ang chairman sang Food Festival Committee nga si former City Councilor Jay Treñas. Good morning Sir Jay, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning Gid, good morning man sa aton nga mga kapuso nga nagalanto sa subong aga. Sir, kamusta na subong ang pagpanghanda ta para sa Dinagyang Food Festival?
Well, sa subong, no, ara na kita sa final leg sa atong pagpreparar. Nag-schedule na kita sa mga closure of roads. Ara naman ang aton nga mga food festival organizers ready na ang ilang mga assigned streets, no, para sa aton nga biggest, ang aton nga ginapreparar nga biggest food festival kaupod man sa aton nga Dinagyang Music and Arts Festival. Around mga pila ang gina-expectalta, sir, nga magapasakop sa food festival kag diin ini sila nga parte sang syudad magaplastar? Para sa aton nga food festival sa downtown, may ara kita sa Solis Street, kabilugan sa Solis Street. Ara kita sa East North, sa may halin sa Chinese Arc, pakadto ina siya sa may China Bank. May ara man kita sa Delgado Street, kag sa Valeria, diretso ina Valeria Whaler, pakadto sa Merrimark. And ang aton bago nga ginadugang ara sa Bonifacio Drive, amo ini siya nga atong nga dry goods nga area. So nagatotal ini siya sa almost 200 ka mga food stalls or more, no, kag may ara man kita sa around 500 food stalls sa aton nga Dinagyang Music and Arts Festival, which also contributes to making it the biggest food festival in Dinagyang. Sir, basta gani nagadagsa ang pumuluyo, no? Ang basura ang isa man sa nagakuha sa aton atensyon. Paano naton, sir, nga mapasiguro nga may maintain ang katinlo sa mga venues ng aton food fest? Thank you gid sa pamangkot nga na, no. Ang ginasigurado naton, of course, kay hindi man tanan nga mga gakadto sa aton Dinagyang mga taga-syudad sang Iloilo. So may ara kita sa aton nga mga posters nga ginabutang sa aton mga food stalls around, of course, Iloilo City about the no littering ordinance, especially also ang aton nga no smoking ordinance, because Iloilo remains a smoke-free city, and gusto gid naton ipabalo sa tanan nga Iloilo will always be a smoke-free city. And sa ato naman nga anti-littering, dako man ina nga factor, because cigarette butts is a huge contributing factor sa mga gamay-gamay nga mga basura nga nagakalat. So ara man dira ang ICAST, and may ara kita sang technical working group nga naga-closely coordinate kita para magalibot ini sila sa aton nga mga assigned streets during food festival, kag para masaway, and provide man kita sang enough nga mga trash cans. Yes, sir, dapat CLEGO, no? Clean as you go. Sa security naman, sir, no? Kamusta naman ang aton nga preparasyon? Oh, yes. Sa ano, sorry? Sa security naman, sir, kamusta ang preparation naton? Yes, sa security naton, since there will be no signal blackout, no, nag-double time ang atong nga PNP. Closely kita nag-coordinate sa PNP and PSTMO para may ara kita police visibility, may ara kita sa aton nga mga stations nga ginahatag sa aton nga PNP, and to assure nga may ara man sa mga checkpoint area sa mga entrances para ma-check ang mga gamit nga wala sa mga sharp objects nga magasulod sa atong nga food festival area or anywhere within sa atong nga festival grounds. Sir, magluwas sa food festival, mayara ka ba lang sa mga aktibidad pangaluyag ipahibalo sa aton Kapuso viewers, kag ang imo na lang imbitasyon sa aton mga kapuso? Sa atong mga kapuso, gusto ko lang kamo imbitaron magkadto sa aton nga food festival sining January 25 hasta sa 28. Puno-puno ini siya. It is a gastronomic experience for everyone. Kapin pa kung idalo ninyo ang inyong mga bisita sa syudad sang Iloilo, nagkadto la kamo sa food festival, doon naglibot na kamo sa syudad sang Iloilo, kag na-taste ninyo ang tanan-tanan nga mga cuisine naton. Maliban sa aton food festival, may ara kita sa mga shows downtown. Kaupod sa aton mga sponsors, may ara kita sang bands, ng mga dagko nga mga ngalan, pareho sa Itchy Worms, Kamikasi. May ara makita sang aton nga Dinagyang Music and Arts Festival nga ginaagda ko gid ang aton nga mga kapuso nga magkadto sa Mega World para sa aton nga
Dinagyang Music and Arts Festival. Magasugod din siya sa January 25 hasta man sa 28. May ara kita sang performances sang tanan nga mga local bands diri sa syudad sang Iloilo nga kung diin man kita maga-launch sang ilang compilation album. Ini siya nga mga original songs sang aton nga mga local nga mga talents. Ara man ang aton nga mga national guests para ma-highlight naton ang aton local talents. Si Nobita sa January 25. May ara kita sa mga lain-lain paging bisita sa January 26. May ara kita flip-top rap battle for the first time sa Dinagyang Music and Arts Festival. We have Coke Studios nga magadala sang alamat sa 27. Alright. Madamo nga salamat, Sir Jay Trenya. See you sa Food Festival. Madamo gyud ka salamat kag mayong aga gid sa inyo nga tanan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Porsyento nga saka sa kontribusyon ipatuman sang Pag-ibig Fund sa Pebrero. Pila ka mga miyembro pabor sa bag-o nga mandatory contribution bangod bentaha ini sa ila. Yaring balita ang atong gintutukan. Ginasiguro ni Manang Ruby nga isa ka job hire employee sang Iloilo Provincial Hospital nga updated ang kontribusyon sini sa Pag-ibig. Inibangod sa tion sang ital-ital, makaloan ini sa ahensya gani sobra sa monthly contribution nga 100 pesos ang iya ginabayad. Man sa mga deduction mo, for example sa akon 500. So gintawan nila ko first loan ko 10k. Di okay man ang makasapin-sapin. Subong man ang call center agent nga si Luella pabor kung madugangan ang monthly contribution. As an employee, maka-benefits kit kami kay for the loans, may ara man sila mga pwede mo ma-avail, may mga averages na pwede mo ma-avail bala. Tapos para sa magamit mo man mo Pag-ibig. Ginanunsyo sang Pag-ibig Fund sang damlag lang nga may pagsaka sang 100% sa kontribusyon sa mga miyembro umpisa Pebrero 1. Halin sa 100 pesos nga mandatory contribution, mangin 200 pesos na ini. Ang mangin basehan sang ahensya, amo ang 2% sang 10,000 pesos nga sweldo sa mga miyembro. Abang sarang naman nga mapasobrahan sa mga member ang ila kontribusyon. Sunod sa Pag-ibig, ang pagsaka sang kontribusyon ang magadala sang benepisyo sa member workers, bangod magataas man ang ila loanable amount sa short-term loans. Magataas man ang savings nila kung magretiro, kag mapadayon ang lowest interest sa housing loans. 10,000 na ang basis naton, 200 ang contributions ni member, si employer mahatagban sang 200. Kung dako ang aton nga savings, dako man ang mga pribilehiyo nga makuha naton, no? Like sa loans. Dako ang aton nga multi-purpose loan nga makuha, dako man ang aton nga housing loan, entitlement kung mag-avail kita sa housing loan. Zen Kinantang Sasa para sa GMA Regional TV Early Edition. Oh, bad news! Sa mga pusod dada nga motorista, magdugang naman sang budget sa gatong bangod. Sa ginalauman, nga pagtaas sa presyo sini subong nga semana. 90 piso kag 20 sentimos nga saka sa presyo ng gasolina ang posible patuman buwas January 23. Ang presyo naman sang diesel ginalauman nga magasaka sang 60 tubtob 90 sentimos. Ang kerosene naman mga kapuso ginalantaw nga magasaka sang 20 sentimos ang kada litro. Buwas nga ginapaabot ni patuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo sang gatong. Mabusulauman ang 4 ka oras nga power interruption buwas sa kagahon January 23 sa pila ka lugar sa Iloilo City kag sa Banwa sang Pavia. Sa announcement ng paggawa sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ginpahayag sini nga may magalutan nga brownout halin alauna tubtob alas 5 buwas sa kagahon. Ining tuga sa ipatigay nga corrective maintenance activities sa La Paz 1 substation sa Global Business Power Meralco Power Generation bilang pagpanghanda para sa highlights sang Dinagyang Festival 2024. Sa franchise area sang More ukod ang More Power, mangin apektado ang mga substations sang IPG, Molo Mobile kag Mega World. Apektado man ang PPC 1 kag Banuyaw substation sang GBPM Gen kag ang Pavia substation sang Eleco 1.
Ginaanunsyar na sa Sabado, January 20, ang mga beauty queen nga magapresentar sa Iloilo City sa nagkalain-lain nga pageant sa pungsod subong nga tuig. Ang mga ini amo Sander Nicklin Hutay sang tigbawan nga ginkilala nga Miss Iloilo Binibini kag magapasakop sa Binibining Pilipinas. Si Shaima Alyan Suri sang gimbal nga amo naman ang Miss Iloilo Parao Regatta kag magarepresentar sa syudad sa Miss Earth Philippines. Si Raniela Luis Aguila sang Kabatuan nga amo ang Miss Philippines Iloilo City kag mangin representante sa Miss Philippines 2024 kag si Angel Jed La Torres ang Santa Barbara nga ginkilala nga Miss Iloilo Queen of Dinagyang 2024 magarepresentar sa syudad sa Reyna ng Aliwan 2024. Ang Miss Iloilo 2024 naman nga si Alexi May Brooks ang ginpili nga Miss Universe Philippines Iloilo City. Ini ang magatiglawa sa Iloilo City sa Miss Universe Philippines subong man nga tuig. Ginklaro naman sang Miss Iloilo organization nga hindi pa makarepresentar sa bisan anuman nga national pageant ang Miss Iloilo Heartfelt Beauty nga si Hamda Hudika subong nga tuig bangod sa eligibility concerns. Zen, mga kapuso, ari balaho, ginasiling nga kung gusto mo makuha ang buot sang isa ka tawo, imo ini ipaagi sa iya tiyan. Busilingon, patilawon mo siya sang manamit nga pagkaon nga iyagid pangitaon. Insakto ina Adrian, sunogani sa American counselor kag writer nga si Alan D. Wolfelt, food is symbolic of love when words are inadequate. Kung manami ang atong ginahanda nga pagkaon, hindi ta na kinahanglan ng mga tinaga. Ini na mismo ang magapabatsyag sa isa ka tawo sang aton luyag ipalabot. Mga puso, maraming salamat sa pagtutok dali sa amin sa GMA Regional TV Early Edition. Op, danay kita halin Lunes, to Biyernes. Mahimo nyo nga malanta ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com. Kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kago naman si Ren Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dako ang misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Happy Monday!